Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa susunod na oras. Narito na ang unang forecast ng Pag-asa kasama si Amor Larosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga. Yes, good morning sa iyo, Vivian. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw ito ng Lunes, patuloy po sa pag-iral itong troughing extended part ng isang low pressure area at particular po yan makaka-apekto dito po yan sa ating mga kababayan sa northern at ganoon din po dito umaabot na rin hanggang sa may central Luzon. Ibig sabihin po nito, ito po mga areas na yan ang posible pong makaranas ng maulap na kalangitan at nandyan din po yung posibilidad ng pagkakaroon natin ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At yan nga po, paalala po natin sa ating mga kababayan dito po sa ilang bahagi ng northern at ganoon din po sa may central Luzon na magdoble ingat po kayo at syempre huwag po natin kakalimutang mag-monitor oras-oras sa lagay po ng ating panahon dahil inaasahan nga natin na medyo magiging maulan po talaga ang inyong panahon sa mga susunod na oras. Samantala dito naman po sa atin sa Metro Manila sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, kabilang na po itong Visayas, ganoon din ang Mindanao area. Asahan pa rin natin ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron po mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At kaugnay nga po ng forecast na yan, naglabas po ang Pag-asa ng thunderstorm advisory kanina lamang po yan, 5:42 po ng umaga. At ayon po dito ay mararanasan po o nararanasan na ito pong thunderstorm o pagkidlat, pagkulog. Diyan po yan sa ilang bahagi po ng Cebu, partikular na sa may Camotes Island. At ito pong thunderstorm na ito, inaasahan po natin magpapatuloy yan sa loob ng 1 hanggang 2 oras. At ano nga ba dapat nating asahan kapag may thunderstorm? Ibig sabihin po nito, asahan natin na meron po tayong mararanasan ng mga malalakas sa pag-ulan, meron din pong pagbugso ng hangin at syempre hindi naman po dito mawawala itong pagkidlat, pagkulog. Kaya mag-ingat po kayo at syempre panatilihin po natin ang pagiging handa. At kaunay nga po yan, dahil nga po napapadalas na po talaga ang pagkakaroon po natin ng mga pagkidlat, pagkulog, yung mga thunderstorms. Ibig sabihin lamang po niyan, yan po yung indikasyon na talaga pong nalalapit na po tayo sa tag-ulang panahon dito sa ating bansa. At alam niyo po ba, patuloy rin po ang pagbabantay ng Pag-asa sa mga criteria natin kung yan nga ba ay masasatisfy na po natin para po sa tayo ba ay magde-declare na ng official rainy season dito sa Pilipinas. Pero bago po yan, meron po kasi tayong pagbabago, kaunting pagbabago dito po sa mga criteria. Alam niyo po ba na noong taong 1971 ay iba po yung ginamit nating criteria dahil nga po noon ay kailangan pa rin naman po natin ng at least 25 millimeters of rainfall sa ating 5 sa 8 mga Pag-asa stations. Yan po ay sa climate type 1 dito po sa ating bansa. Pero kailangan po natin na dyan po sa 5 araw na meron po tayong 3 magkakasunod na araw na tayo po ay makapagtala ng at least 5 millimeters or more ng rainfall. At yan po kung ikukumpara po natin sa taong ito, yung sa kasalukuyan na ginagamit nating criteria, ganun pa rin po, halos meron po tayong criteria rin na nagsasabi na kailangan din po natin ng 5 araw na makakapag-total po tayo ng amount ng 25 millimeters of rainfall po yan, mula po yan sa buwan ng Abril o kaya naman po ay sa Mayo o kaya naman po ay sa Hunyo at maging sa buwan po ng Hulyo. Ang kaibahan lang po nito, kaunting pagbabago lamang po yan, ito po ay mas mababa naman po ating ma-accumulate. Compared po noong taong 1971 na kailangan po natin ng at least 5 millimeters of rainfall sa magkakasunod na 3 araw. Ngayon pong taong ito ginagamit naman po natin na 1 millimeter of rainfall na lamang ang kailangan po nating ma-achieve. Yan po ay sa loob ng 3 consecutive days. So yan lamang po yung mga pagbabago dahil nga po nagkakaroon din po tayo ng mga pagbabago sa ating lagay ng panahon, sa ating paligid, sa ating mga weather systems at ganoon din po sa mga effects ito at yung impact dito sa ating bansa. Samantala, ayon po sa Pag-asa, ngayong buwan na ito ng Hunyo ay naasahan po natin ang pagkakaroon ng gradual na pagbaba dito po sa ating mga temperatura. So, ibig sabihin po nito, bahagya pong lalamig yung ating panahon. Pero, sa first week of June kaya, ay ano kaya ang mga pagbabagong naranasan natin sa ating temperatura? Alamin po natin yan, magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Nagdaan na nga po tayo sa unang linggo ng Hunyo, kaya po sa puntong ito alamin na po natin gaano kaya kainit yung panahong naranasan natin sa mga nakalipas sa araw.
Ayon po sa pag-asa, nangunguna pa rin po dito ang Tuguegarao City na kung saan po nakapagtala po tayo ng 40.4 degrees Celsius. Yan po ay sa unang araw ng Hunyo. At nung ikalawang araw na po ng Hunyo, nanguna pa rin po ang Tuguegarao. Yan po ay may 38.5 degrees Celsius. June 3, 2014, nakapagtala po tayo ng 37.8 degrees Celsius. Diyan pa rin po yan sa same area. At noong June 5 naman, yan po ay 37.5 degrees Celsius. At nung Friday lamang po, June 6, 2014, meron po tayong 37 degrees Celsius at yan pong temperaturang yan ay naranasan din ng ating mga kababayan sa may Cabanatuan City noong June 4. Yan po ay araw ng Miyerkules. So mapapansin nyo po na talaga pong nangunguna pa rin sa ating itong Tuguegarao City. Ibig sabihin po dyan pa rin po naranasan yung pinakamainit na panahon. Pero ay naman po kay Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois, asahan po natin na sa mga susunod na mga araw ay unti-unti na rin po nating mararanasan itong pagbaba sa ating mga temperatura dahil nga po tayo ngayon ay talaga pong nalalapit na. Dito po yan sa official rainy season at linawin lang po natin hanggang sa ngayon po ay hindi pa po talaga na idedeklara ng Pag-asa at marami pa po talaga mga factors ang ating kinoconsider bago po natin yung maideklara. Kaya intayin po natin itong official announcement mula po yan sa ating Weather Bureau. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng ating weather guide na si Earl Figuracion. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan. Ako po ang iyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Vivienne. Maraming salamat, Amor, para sa ating Silip Panahon.